video na inyong napapanood ngayon ay footage ng lalaking si Travis Decker ilang araw bago niya paslangin ang tatlo niyang maliliit na anak. Ang 9 na taong gulang na batang babae na si Peyton, ang 8 taong gulang na si Evelyn at ang kanyang bunsong anak na si Olivia. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan ang labi ng mga paslit sa Rock Island Campground. Nakatali ang mga kamay at may plastik sa kanilang ulo. Habang gumugulong ang investigasyon, unti-unting na-trace ng otoridad ang pattern. Mga binaliwalang sinyales, mga hindi nasunod na court orders, at isang ama na tahimik at mabusising pinlano ang lahat. Samahan niyo ako at ating balikan ang malagim na sinapit ng 3 batang ito sa kamay mismo ng kanilang sariling ama. Araw ng Biyernes nang dumating si Travis sa bahay ng kanyang dating asawa na si Whitney sa Wenatchee, Washington, bandang alas 5 ng hapon. Iyon ang schedule na ipinahintulot sa kanya ng korte na makita ang kanyang mga anak. Mayroon siyang 3 oras upang makita, mayakap at makipaglaro sa mga bata. Excited ang mga bata sa tuwing malalaman nila na paparating ang kanilang ama. Kahit nahiwalay na ang kanilang mga magulang, nanatili ang pagmamahal at paggalang nila kay Travis. Ngunit nang dumating ito, napansin ni Whitney na parang kakaibang ikinikilos ng dating asawa. Sa kabila ng napansing ito, hindi kumibo si Whitney. Kakaiba ang pakiramdam niya ng mga panahong iyon, ngunit nagdesisyon siyang pagtiwalaan ang dating asawa. Alam niya kung gaano nito kamahal ang mga bata at hinding-hindi nito ipapahamak ang kanilang mga anak. Ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali ni Whitney. Hanggang sumapit ang alas 8 ng gabi. Hindi dumating si Travis, wala pa rin ang kanyang mga anak. Sinubukan niyang tawagan si Travis, ngunit dumidiretso lamang ang kanyang tawag sa voicemail. Wala ring mga sagot sa kanyang mga text. Kinalma ni Whitney ang kanyang loob at tahimik na nagdasal. Baka nga naman na traffic lamang ang mag-aama at baka lobat ang telepono ni Travis. Hanggang lumipas ang 1.5 oras. Wala pa ring pagsipot si Travis. Wala ring tawag o text. Dito na nagdesisyon si Whitney na tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, nadatnan nilang mapula ang mga mata ni Whitney. Marahil ilang oras na itong umiiyak. Ayon sa ginang, noon lamang na-delay ng ganoon katagal si Travis. Palagi itong on time. Kung may magbabago man sa schedule ay palagi itong nag-aabiso. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at nasaan na ang kanyang mga anak. Wala siyang ibang malapitan kaya't minabuti na niyang tumawag ng pulis. Dito na sinabi ni Whitney sa mga pulis kung ano ang pinagdadaanan ng dating asawa. Na mga puntong iyon, walang bahay na tinitirhan si Travis. Nakatira ito sa kanyang sasakyan dahil hindi ito makabayad ng upa. Emotionally unstable din ito dahil sa dami ng problemang kinakaharap ni Travis. Matapos marinig ang pahayag ni Whitney, sinimula ng mga pulis ang paghahanap sa mag-aama. Nireview nila ang mga camera footages at nakita ng mga investigador si Travis na sakay sa isang puting GMC pickup palabas ng Wenatchee bandang alas 5:40 ng hapon. Maliit na detalye, ngunit malinaw na red flag dahil pinagbawalan siya ng korte na ilabas ang mga bata ng Wenatchee. Hinalughog din ng mga pulis ang mga motel, mga lugar kung saan maaaring pumunta ang mag-aama. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang naging lead kung nasaan ang mga ito. Dito na nag-request ang mga pulis ng Amber Alert. Ngunit sa kasamaang palad ay dinecline ng Washington State Patrol ang request na ito ng otoridad. Ayon sa Washington State Patrol, na-reject ang Amber Alert request para sa 3 bata dahil kung pagbibigyan nila iyon, kailangan nilang pagbigyan din ang sinumang mag-request ng Amber Alert na nasa parehas na sitwasyon. Araw-araw di umano silang nakakatanggap ng ganoong klaseng request at wala silang pinagbigyan. Dahil sa mga ganoong sitwasyon, dapat ay malinaw sa mga dating mag-asawa ang kanilang mga boundaries pagdating sa custody at schedule ng bisitasyon para sa mga bata. Ayon sa Washington State Patrol, hindi pa kinakailangang makialam ng mga pulis. Hanggang sumapit ang araw ng Sabado, nakatakdang umattend ang mag-aama sa isang event, ngunit maging doon ay hindi sila nakadalo.
Wala pa ring tawag o eksplanasyon mula kay Travis. Dito na muling kinontak ng mga pulis ang Washington State Patrol. Hindi pa rin na-approve ang Amber Alert para sa mga bata. Ngunit inaprubahan nila ang tinatawag na EMPA o Endangered Missing Persons Advisory na magpapahintulot sa kanila na i-broadcast ang detalye ng mga taong nawawala sa highway signs katulad ng Amber Alert. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat para sa mga bata. Tiningnan ng FBI ang phone data ni Travis simula Huwebes hanggang Biyernes sa pag-asang matutukoy nila ang eksaktong lokasyon ng mag-aama. Huling namataan ng mga pulis si Travis palabas ng Leavenworth 76 Station. Nang sumapit ang Lunes, dito na humarap si Whitney sa media, humihingi ng tulong upang agad na makauwi ang kanyang mga anak. Inulit din ni Whitney ang pahayag niya sa mga pulis na alam niyang hinding-hindi sasaktan ng dati niyang asawa ang kanilang mga anak. Nanawagan din siya sa dating asawa at nakiusap na umuwi na sila. Inassure ni Whitney na mapapag-usapan nila ang lahat at kung gusto nilang umuwi ay meron silang mauuwian. Nang sumapit ang tanghali ng araw na iyon, natumbok ng mga pulis ang kinaroroonan ni Travis sa Rock Island Campground. Hawak na rin nila ang arrest warrant para kay Travis. Bandang 3:30 ng hapon, dumating ang mga pulis sa lugar. Ngunit wala doon si Travis. Nadatnan nila doon ang puting pickup truck nito. Nakatiwangwang sa isang daan malapit sa campground. Mayroong 2 bakas ng kamay na duguan na nakatatak sa tailgate ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, naroroon ang car seats ng mga bata, mga kumot, pagkain at wallet. Hinalughog ng mga pulis ang lugar at doon na nga sumambulat sa kanila ang malagim na sinapit ng magkakapatid. Malapit kung saan nakapark ang sasakyan, natagpuan nila ang katawan ng 3 bata, sina Peyton, Evelyn at Olivia. Ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay asphyxia o pagka-suffocate. Masakit mang tanggapin para kay Whitney, ngunit dito na natapos ang paghahanap sa mga bata. At dito na rin nagsimula ang manhunt para naman kay Travis. Nang puntong iyon, isinarado na ang campground at hindi na nagpapasok pa ng mga hikers. Walang ibang tanong si Whitney, maging ang mga taong nakaantabay sa kaso, kundi ano ang nagtulak kay Travis na paslangin ang lahat ng kanyang mga anak. Paano niya naatim na patayin ang mga batang ito na wala namang kasalanan? Ngunit para lalo nating maintindihan ang kaso, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. 7 taong kasal si Whitney at Travis Decker, subalit natapos ang kanilang pagsasama noong March 2023. Si Whitney ang nag-initiate ng divorce. 7 taon na silang kasal ngunit hindi niya pa rin ito mabasa. Palagi itong umaalis at nawawala ng walang pasabi na para bang wala itong pamilya. Dahil dito, nagpasya si Whitney na tapusin na ang lahat. Ayon sa ginang, hindi sustainable ang kanilang pagsasama, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Matapos ang proseso, naghati sila ni Travis sa custody ng mga bata. Si Whitney ang may primary custody sa kanyang mga anak at si Travis naman ay may schedule sa pagbisita sa mga bata. Subalit taong 2024, nalaman niya na nawala ng matitirahan si Travis, kaya't nag-request si Whitney sa korte na baguhin ang kanilang parenting plan. Napag-alaman din ni Whitney na na-diagnose si Travis na mayroong borderline personality disorder. Base sa pahayag ng ginang, sobrang nag-iba na ang ugali ng dating asawa. Mas lumala ang mental and emotional issues ni Travis simula nang umalis ito sa army. Masyado itong naging makasarili, napaka-unpredictable at pabago-bago din palagi ng desisyon. Simula noong October 2022, tumira ito sa National Guard Armory at kalaunan ay lumipat naman sa isang maliit na apartment. Ngunit nang matapos ang kontrata sa kanyang apartment, muli itong bumalik ng Armory at saka bumili ng isang RV. Nang sumapit ang May 2024, dito na tuluyang tumira si Travis sa kanyang RV sa Idaho. Ngunit bago pa man matapos ang summer, nabatak naman ang RV dahil hindi ito nakabayad ng monthly payment, kaya't dumating ang punto na wala na itong matirhan.
Idinagdag din ni Whitney na nalaman niya na minsan kapag hinihiram nito ang mga bata ay sa armory din pala sila natutulog. Base sa kwento ng mga bata, natutulog sila sa sahig na may foam, kahalubilo ang mga kasamahan ng kanyang ama sa armory. Nalaman lamang ito ni Whitney na may isang pagkakataon na nagkwento ang kanyang anak. Marami ding mga pagkakataon na basta-basta na lamang ito sumusulpot sa kanilang bahay, kahit na hindi pa naman ito schedule na makita ang mga bata. Nag-ieskandalo ito sa labas ng kanilang bahay, kaya't wala na rin siyang magawa kundi pagbuksan si Travis. Hindi lamang si Whitney ang nakapansin ng lahat ng pagbabagong ito kay Travis, kundi pati na rin ang kanyang ina. Subalit sa kabila ng mga red flags na ito, nagdesisyon pa din si Whitney na bigyan pa rin ito ng isa pang pagkakataon na makasama ang mga bata. May kaba sa kanyang puso at kutob ng isang ina na sinasabing putulin na nila ang ugnayan nila kay Travis. Ngunit ramdam niya kung gaano kamahal ng dating asawa ang kanilang mga anak. Hindi niya makayang ilayo ang mga bata kay Travis. Naisip niya rin ang kalagayan ng dating asawa. Kung ilalayo niya pa ang mga bata dito, ay maaaring mas lumala ang mental health issues ni Travis. Hindi naman sumang-ayon dito ang legal team ni Whitney. Ayon sa kanila, hindi maganda na nakikita ng mga bata na unstable ang mental health ng kanilang ama. Kailangan muna di umano ni Travis na magpagamot bago niya muling mahiram ang mga bata. Kailangan itong magpa-full psychiatric evaluation upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata sa tuwing kasama niya ang mga ito. Hiniling din nila sa korte na mabigyan ng authority ng korte si Whitney na i-restrict ang visitation kung nakikita niyang may panganib sa mga bata. Pumayag ang korte sa hiling na ito ng legal team ni Whitney. Dahil nga dito, inutusan ng korte si Travis na tapusin ang kanyang anger management therapy at sumailalim sa psychiatric evaluation. Pinirmahan din ng judge ang bagong parenting plan para sa kanila ni Whitney, and this time limitado at bilang lamang ang oras na maaaring makasama ni Travis ang kanyang mga anak. Pinagbawalan din ng korte na mag-overnight ang mga bata sa kanya. Subalit bago mangyari ang insidente, hindi naman pala pumirma si Travis sa bagong parenting plan na inisyu ng korte. Hindi rin nito ginawa ang utos ng korte na ituloy ang kanyang mental health treatment. Sa kabila ng lahat ng ito, pumayag pa rin si Whitney na makita ni Travis ang kanyang mga anak. Base naman sa investigasyon ng mga pulis, bago mangyari ang insidente, ilang beses na pumunta si Travis sa Rock Island Campground. Naniniwala sila na matagal nang pinagplanuhan ni Travis ang pagpaslang sa kanyang mga anak. Nagkaroon ng malawakang manhunt para kay Travis. National manhunt at lahat ay tumulong upang mabilis na mahuli ang salarin. Tumulong ang local, state at federal authorities para matrack kung nasa saan si Travis. Ang FBI, Homeland Security, US Border Patrol, pati na rin ang US Marshals. Base sa description ng mga pulis, si Travis ay may taas na 5'8" at may bigat na 190 pounds. Itim ang buhok nito, brown ang mga mata at may bigote. Nakasuot ito ng light-colored t-shirt at itim na shorts nang huli itong mamataan. Nagbigay din ng babala ang otoridad na maaaring armado si Travis, kaya't pinag-ingat nila ang lahat ng tumutulong sa manhunt. Na mga puntong iyon, patong-patong na ang kasong kinakaharap ni Travis. 3 bilang ng kidnapping at 3 bilang din ng pagpatay. Nagkaroon din ng reward na $20,000 para sa kung sino mang makakapagturo kung nasaan ang salarin. Ngunit sa kabila ng malawakang manhunt, nahirapan ang mga pulis na matunton si Travis. Hindi dahil sa kung anumang dahilan, kundi dahil trained ito sa mga ganoong sitwasyon dahil sa pagsiserbisyo nito sa army. Mayroon itong special set of skills na siyang mas lalong nagpadelikado sa sitwasyon. Suspetsa din ng mga pulis ay armado si Travis. Taong 2013, na-deploy ito sa Afghanistan at taong 2021 naman, na-transfer ito sa Washington National Guard. Isa itong full-time na sundalo simula 2013 hanggang 2021. Taong 2023, nag-shift siya ng status to part-time. Hindi na rin siya uma-attend ng mga mandatory drills at na mga puntong iyon ay pinoproseso ang kanyang disciplinary discharge.
Pero hindi lang basta-basta isang normal na sundalo si Travis. Sumailalim ito sa pinaka-elite na military survival training sa US. Base sa kanyang ama, trained si Travis na manirahan sa kawalan, kagubatan, kabundukan, kahit na desyerto at siguradong mabubuhay pa din ito. Ilang beses na di umano iyong nagawa ng kanyang anak. Minsan ilang buwan itong nawawala at walang nakakaalam kung nasaan ito. Inilabas din ng otoridad ang huling footage ni Travis sa labas ng bahay ni Whitney. Nang sa ganon ay magkaroon ng idea ang mga tao kung anong hitsura ni Travis. Pinag-ingat ang lahat at pinagbawalang kausapin si Travis kung sakaling makikita nila ito. Habang patuloy ang paghahanap kay Travis, ipinagluksa naman ng komunidad ang pagpanaw ng magkakapatid. June 2, 2024, bumuhos ang tribute para sa mga bata. Parte ang magkakapatid ng isang maigsing Shakespearean program sa kanilang music theater sa Wenatchee. Libo-libong tao ang nagpaabot ng suporta para kay Whitney upang mapagtagumpayan niya ang dilubyong dinanas ng kanyang mga anak. Nagtalaga din ang local government ng mga grief counselors para sa mga estudyante at staff members sa eskwelahan ng mga bata. Hindi lamang si Whitney ang nagluksa, pati na rin ang mga taong malapit at nagmamahal sa kanila sa kanilang eskwelahan at komunidad. Napakaraming sumuporta, hindi lamang emotional support pati na rin financial support. Dumagsa ang tulong pinansyal at noon ngang June 6, 2024, pumalo ng halos $1 million ang tulong na nakuha ni Whitney upang matiwasay niyang mailibing ang kanyang 3 anak. Walang sino mang magulang ang dapat na maglibing ng kanilang anak. Sa kaso ni Whitney, lahat ng kanyang 3 anak ay nawala ng isang iglap lamang. Ni hindi siya nakapagpaalam, ni hindi niya man lamang nayakap ang mga ito. Walang sino mang magulang ang dapat na makaranas ng ganitong sitwasyon. Malinis ang intensyon ni Whitney, puno ng pagmamahal para kay Travis. Kaya't kahit na madaming warning signs, pinayagan pa rin niya itong makita ang mga bata. Isang pagkakamali na tumapos sa buhay ng kanyang 3 anak. Isang pagkakamali na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang konsensya. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin si Travis. Nangako naman ang mga otoridad na hindi sila titigil hanggat hindi nila nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga bata. Ngunit ano po sa inyong palagay? Malaki ba ang pagkukulang ni Whitney sa kasong ito? Kung na-approve kaagad ang Amber Alert, maaari kayang nailigtas pa ang mga bata? At bakit hindi na double check o wala man lamang follow-up na nangyari, gayong hindi naman pala pinirmahan ni Travis ang inisyong dokumentasyon ng korte? Please share your thoughts and comments sa comment section below. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.